What's up mga ropa? Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Okay mga ropa, meron akong papapanood sa inyo. Bakit may mga lalaki na nagpa-pursue sa babae kahit hindi sila ready sa relationship? Pag-usapan natin yan. Ano, game? Tara, let's start. Hindi to tungkol sa'yo. Internal to. Psychological. Ganto yan. May mga lalaki na empty inside. Walang direksyon. Walang self-identity. So, anong ginagawa nila? Naghahanap sila ng babae para gawing salamin. Parang taong walang muka. Tapos maghahanap ng reflection para malaman kung sino siya. Kaya ka nila pinapursue. Hindi para mahalin ka, kundi para gawing kang feedback system. Kapag hinabol ka nila at nagkagusto ka sa kanila, ego boost yun. Sa isip nila, ay, may halaga pala ako. Pero ito yung twist. Hindi nila kayang i-maintain yung version nila na ipinakita nila sa'yo nung una. Kasi hindi totoo yun. Performance lang yun. Parang aktor sa audition. Sobrang galing. Pero pag inilagay mo na sa pelikula, wala nang kwenta. Kaya after the chase phase, biglang nagbabago. Hindi naman dahil nagbago yung feelings nila, kundi dahil pagod na sila magpanggap. Now, psychologically, tatlo yan. Una, validation addiction. Naa-addict sila dun sa feeling na pinipili sila. Hindi dun sa responsibility sa pagpili pabalik. Pangalawa, fear of stillness. Kapag wala silang nakakausap o hinahabol, napipilitan sila na harapin ang sarili nila at hindi nila nagugustuhan kung anong nakikita nila. Instead of fixing themselves, they distract themselves with you. Pangatlo at pinakamatindi to, control. Masarap sa pakiramdam nila na kaya nilang pumasok sa buhay ng tao at umalis kung kailan nila gusto. Power trip kumbaga. Kaya ang pursuit nila, hindi love. It's regulation of ego. Ikaw yung gamot, pero hindi ikaw yung goal. At pag nakuha na nila yung kailangan nila, attention, validation, control, bigla na lang yan magwi-withdraw. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi tapos na yung silbi mo sa intentional chaos nila. Okay mga ropa, do you think yung mga ganong lalaki talagang ego boost ang hinahanap? Base sa pagkakaalam ko at aking pananaliksik, lol. I mean, base sa pagkakaalam natin mga ropa, hindi to ego boost. Why? Kasi unang-una, ang lalaki talaga naman naghahanap ng babae. At pangalawa, hindi ko nakikita na ego boost to. Ang ginagawa ng mga lalaking ganito ay survival. Gets? Pag ikaw wala kang naging babae sa buhay mo or walang babae sa buhay mo, of course, maghahanap ka ng way para magkaroon ka ng kahit papano intimacy sa babae. Di ba? Lalo na kung wala kang game, talagang dito mo makikita yung kilos ng isang lalaki na walang game or walang naging babae, mas lalo siyang mukhang uhaw. Madaling makita sa lalaki na kung talagang hindi siya dumaan sa babae, makikita mo sa mga kilos niya. Makikita mo sa mga bawat galaw niya na talagang parang uhaw na uhaw siya. Gets? So hindi to ego boost mga ropa. Alam nyo kung anong ego boost? Sabihin ko na ba mamaya na lang? Mamaya, sige, sabihin ko kung ano yung ego boost, ha? Mga ropa, hindi ito ego boost. Survival instinct to ng mga lalaki. Pag wala kang bembang, wala kang access sa sexual access, of course, gagawa ka ng way. Walang pinagkaiba sa lalaking gutom. Diba? Kahit ano kakainin mo, lahat gagawin mo, makakain ka lang. So, same thing sa mga lalaki na walang bembang or walang babae. Nandyan yung ipiplease nila yung babae, ibibigay nila lahat, makuha lang nila yung access na gusto nila. Gets? At magtsatsaga yan sa mga babae kahit alam pa nila na maraming body count or maraming nakaraan yung babae. Diyan papasok yung mga white knight na lalaki. Sasabihin nila, hindi naman nagmamatter yon, girl. Kasi ang mahalaga kung ano ka ngayon. Kung ikaw may choice ka na piliin ang babaeng walang body count or isa lang ang body count, of course pipiliin mo yun. Gusto mong piliin yung babae na mataas ang body count or gusto mong magsettle sa ganun kasi hindi ka makahanap or hindi mo alam mag-pull ng babaeng mababa ang body count, tropa.
Kaya pilit mong gina-justify yung katangahan mo na okay lang kahit mataas ang body count niya. Kasi ang mahalaga kung ano ka ngayon at hindi yung nakaraan niya. Hindi ba kabobohan yun bilang lalaki? Napipiliin mo yung babae na malaki ang tsansa na umulit sa ginagawa niya? Di ba? Kaya nga pagdating sa mga sugal, kagaya ng karera ng kabayo, may dividendaso. Ibig sabihin, nirereglahan, tinitignan kung ano yung susunod na mananalo or kung sino yung susunod na mananalo, di ba? Ikaw, alam mo na may nakaraan siya, ginajustify mo pa na okay lang kasi ang mahalaga kung ano siya ngayon, Ropa. Hindi ka ba nag-iisip or hindi ka talaga marunong mag-isip? Anyway, hindi ko na ipipilit sa mga lalaki na pwedeng posibleng maranasan mo ang heartbreak or yung pinakamasakit pagdating sa babae. Pag pinili mo or pag ginawa mo yung babae na merong mga nakaraan na parang imposible. Kayo na ang bahala, kayo na ang humusga. Magandang ma-experience nyo rin para at least makita nyo kung tama ka talaga. Anyway, balik tayo. Hindi to ego boost mga Ropa. Ang tawag dito ay survival. Kailangan makasurvive ng lalaki. Kailangan niyang gawin lahat ng bagay na pwede niyang magawa para lang makuha niya yung gusto niya, Ropa. Kaya nga may mga tao na pag taggutom na, kahit sarili binebenta. Di ba? Or minsan, nagbebenta ng droga, makasurvive lang sa buhay na ginagalawan nila. Kaya uulitin ko, hindi to ego boost mga Ropa. Ang ego boost, handa na ba kayo? Ang ego boost, may 3 jowa ka na, tapos gusto mo pang diskartehan yung babaeng may jowa na. Tanga! Gets? Yun ang ego boost. Hindi yung lalaki na talagang naghahanap ng babae. Normal yun sa lalaki. Pag wala kang bembang, wala kang jowa, walang intimacy, of course gusto mo magkababae sa buhay mo, di ba? Kaya paano naging ego boost yun? Di ba? Ang ego boost is yung may 3 jowa ka, tapos gusto mo pang diskartehan yung babaeng may jowa na or may asawa na. Kasi may gusto kang patunayan sa sarili mo. Kasi nga, alam mo sa sarili mo na baka wala kang kwentang lalaki, Ropa, or baka wala ka talagang kwenta. Kasi gusto mong may mapatunayan sa sarili mo na talagang may game ka. Pero ginagamit mo naman sa kabobohan mo. Kung pati may jowa, dinidiskartehan mo. Sayang yung sinasabi mong game. Diyan ma-expose kung ano ka talaga, Ropa. Yung may jowa na, pilit mo pang dinidiskartehan kahit na may 3 ka na. Gets? Ulitin ko mga Ropa, hindi ego boost ang lalaki na naglalabam sa babae o dumidiskarte ng mga kababaihan. Normal yun sa lalaki because he wants to fucking survive. Kaya wag nyong ipilit na ego boost yun. Yung sinasabi niya na biglang nawawala, hindi dahil tapos na, hindi dahil may na-feel na siya sa'yo, kundi dahil pwedeng nakita niya yung pangit na ugali mo. Gets? Dito ako nagtataka na pag ang lalaki, pag pumili ng babae, parang wala ka ng choice na umalis sa buhay niya. Na dapat panindigan mo siya anuman ang maging ugali niya or anuman ang malaman mo sa pag-uugali niya. Hindi ganun mga Ropa. Ito po si Sublado Moto na nagsasabi sa inyo na may karapatang kayong umayaw sa relasyon na pinili nyo. Kung talagang nakikita nyo na itong babae na to walang maibibigay na kahit anong respeto sa inyo. Maliwanag, ang babaeng hindi nire-respeto ang sarili niya. Bakit mo ire-respeto bilang lalaki at tatanggapin ang mga nakaraan niya? It's fucking unfair. Hindi mo man sabihin, alam mo sa sarili mo na you are being unfair sa sarili mo. Well, ganyan ang mga lalaki. Karamihan sa lalaki, hindi nila alam ang worth nila. Kaya pilit nilang tinatsaga yung sinasabi nilang body count don't matter. Ang nagmamatter is kung ano siya ngayon. Okay, sige. Hindi na ipipilit ni Sublado Moto yan. Ikaw na ang bahala. Malaki ka na, di ba? Ang wish ko sa'yo, tama ang maging desisyon mo. Hindi yung bigla ka na naman makikinig sa mga gantong content after 2 months kasi nalaman mo o na-discover mo na shit, hindi lang pala ako ang ini-entertain niya. Anyway, mga Ropa, tandaan nyo, malalaki na kayo, lalaki kayo, at alam nyo dapat kung saan ipuposisyon ang sarili nyo.
Bilang lalaki, dapat alam mo yung value mo at worth mo. Okay? Hindi ka dapat nagpapatake advantage sa mga babae na dahil maganda, malaki dede or malaki ang puwet, bibigyan mo na ng relationship. Kasi first time mo makapull ng babaeng ganun ka-sexy at ganun kaganda sa buhay mo. Karamihan na lalaki, madalas dyan nagkakamali at dyan madalas nauubos. Kaya yung iba nagkakaroon ng resentment sa babae or nagiging bitter na ang tanging iniisip na lang nila magpayaman kasi yun lang naman ang hinahabol ng babae sa kanila. Hindi ganun mga ropa. Dahil hindi naman lahat ng tao kagaya ng iniisip nyo. Gets? Uulitin ko mga ropa, hindi ego boost ang pagdiskarte or pag-love bomb sa babae or yung maghanap ka ng babae na pwede mong kausapin or mauwi sa dating or hanggang sa maging kayong dalawa. It's a survival instinct ng mga lalaki na kailangan ma-feel niya or makuha niya yung mga bagay na hinahanap niya. Imagine mo may pera ka, may tsura ka, may height ka, tapos wala kang bembang ropa, then kanino ang problema? Gets? Kaya uulitin ko sa inyo, ang ego boost dito, yung may 3 syota ka na, dumidiskarte ka pa ng babaeng may jowa na or may asawa na. Yun ang malala. Yun talaga ang ego boost mga ropa. Okay? Pero kung mag-isa ka sa buhay mo, single ka, dumidiskarte ka ng babae, tapos umalis ka sa buhay niya kasi na-discover mo na hindi siya magiging mabuting girlfriend or wala ka nakikita na value na kaya niyang ibigay, karapatan mong umalis or hindi na siya kausapin, ropa. Wala kang dapat patunayan, ropa, dahil bilang lalaki, default na natin yan na mag-provide at magprotekta. Hindi lang sa babaeng pinili mo, kundi sa mga taong nasa paligid mo. Bilang lalaki, dapat may silbi ka sa mundong ito. Ngayon kung wala kang silbi, mag-isip-isip ka. Sinasayang mo yung pagkakataon na binigay sa'yo ng mundong ito. Ginagamit mo kung saan-saan na wala namang naibibigay sa'yo na kahit na ano. Gets? So, anong takeaway natin dito mga ropa? Walang ego boost sa lalaki na dumidiskarte ng babae. Ang tanging gusto niya lang ay makasurvive sa mga bagay na sa tingin niya na matagal niya nang hindi nakukuha. Okay? So, yun lang mga ropa. I'll see you next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa! Stop recording.